Hello, magandang gabi or magandang umaga. Depende kung kailan ko i-upload to, no? So, meron tayong pag-uusapan dito. Yung mga old videos na nag-resurface nung in-upload ni Sir Erwin Shar, yung mga live nila dati. Dito nga, natauhan si Tita Marbs na talagang kilala ni FLM si The Kings noon. 'Di ba? At alam niya kung at nalaman niya din pala na totoo yung sinasabi ni The Kings. At yung aura ni FLM dati nun, ito yung time na propetahan siya nun eh. Ito, andito makikita mo dito yung mga kasamahan niya dito na wala na. Dito mo mapapatunayan na yung mga pinagsasabihan niya ng mga hindi niya nakilala, nandito si Sir Nasukir, si Sir The Kings. Ito si Ma'am Yama to. Sa bagay, wala naman siya nasasabi kay Ma'am Yama eh. Tapos ito si Ma'am Victoria yata to. Yung, yung tinatawag nilang aswang daw dati. So, ito yung ano nila, yung palabas nila nung araw. Gabi-gabi ito, ganito natatandaan ko to eh. I think 2021 yata to. Itong mga ganitong gimmick niya. Nasa kulungan siya nung mga time na to, pero nakakapag-live siya. FLM family. Only the union of good men can change the course of our country's fate and destiny. Ma'am, salamat po sa pagmamahal. Yan ang hilig niya doon, yung mag-speech siya na mag-speech na ganyan. Parang itong taong to kasi, dito niya na-fulfill yung yung pinapangarap niya na na recognition eh. Kasi sa mga ganitong paraan kasi, nafe-feel niya na, siguro, feel niya dyan na yung pagka-presidente niya ng Pilipinas, pag nagsasalita siya ng ganyan, tapos ang dami nanonood, ang dami nakikinig. Ito yung nag-feed kasi ng ego niya eh. Of course, let me thank my secretary, Ama. Johnny, salamat din. Kuya Res, Kuya Levy, thank you. Basta gusto ko, dumiretso na kayo ng Cagayan. Naka-record pa ba? So that's it. Naka-record pa ba? Ito, dito sa isang video, makikita nyo naman, yung nag-i-Espanyol siya neto. Ano ba yun? Tawa ako ng tawa dito. Actually, nung time na pinapanood namin to, tawa din kami ng tawa. Kasi habang nag-i-Espanyol katulad nito, may mga nagko-comment niya, nag-iiyakan, gano'n. Sobrang sakit sa puso, tumutulo na lang ang luha ko. De FLM. Deseo que todos se unan para pedir a todos los ricos y famosos que viven en Filipinas que entreguen a sus asistentes de alguna manera o actúen para expresar su opinión al respaldar a FLM para acelerar la liberación de acuerdo con la ley. Sabi ganun itong isa. Alam at ramdam namin ang yung sitwasyon. Ikaw ang buhay na gabay ni Idol FLM. At ang espiritu ng Diyos ay lagi kang gabayan. Love, take care. Pero hindi kasi FLM ang pakilala niya dito. Under siya ng codename na yung sinasabi Ray de la Cruz. Tapos, hinirang ng langit. Yan lagi ang pangalan niya. Pero siya yan. Kinuwento naman ni Sir JC yan sa interview eh. Necesitamos su ayuda para abordar el trato injusto de esas personas. Kulang na lang dugo ang iluluha namin dito, Sek. Ang dami na uuto. Ano kaya ang kalagayan na itong mga to? Yung mga yan, no?
Yung ngayon, yung makadrama dati nun, grabe. Los medios de comunicación, los críticos sociales y no sociales destras. Hindi ko nga, minsan nga habang pinapakinggan ko, hindi ko nagigets, ano ba yung point, ba't kailangan mag-Espanyol ka? Finiflex mo ba na kaya mong gawin yan? Alam nyo, nung nanonood ako nanonood ako ng video, no, ni Sir MG, yung tungkol doon sa, yung pagsampa ng kaso nila Sir Erwin sa Davao. Meron siya nasabi, at nag-a-agree ako dito Dito sa part na to, may sinabi si Sir MG. Pakinggan natin, ha. Alam nyo mga ka-hombre ko, ganito lang yan Sino ba ang naghangad ng ganitong klaseng buhay? Alam nyo, naalala ko tuloy yung sinabi at kinuwento sa akin ng dalawang estudyante na na-interview ko. Alam nyo mga ka-hombre ko, off-cam, madalas silang isinasama ni Norman kung saan-saan. Ito ang sinabi nila sa akin. Humiga daw po si Norman mga ka-hombre ko sa kanyang upuan. Humiga. And then, parang nakapikit siya. Kasi matagal daw, hindi talaga daw natutulog si Norman, mga ka-hombre ko. Yun yung mga panahon na natutulog si Norman sa bulok niya na karong sasakyan, di ba? Pero sige, humiga siya, mga ka-hombre ko, sa passenger seat. And then, bumulong lang si Norman. Nandun yung dalawang babae, yung dalawang bata. Bumulong lang si Norman. Hindi ito yung buhay na pinapangarap ko. Actually, ano yan may ganyang may ganyang kwento din si Ian, 'di ba? Nagsasalita daw talaga mag-isa yan. Kumbaga yung nasa harap ng camera na masyado siyang confident, sa likod ng camera, meron talaga siyang pinagdadaanan kasi ang pagkakaintindi ko dito sa sinabi niyang to, hindi nagwo-work yung hindi napupunta sa gusto niyang kapuntahan yung buhay niya sa kabila ng ginagawa niya, no? Feeling niya siguro lahat ng bagay ginagawa niya na. Pero ba't parang lalong gumugulo? Wow. And I was very shocked, mga ka-hombre ko. Actually, pangalawang beses ko na yon mga ka-hombre ko, na medyo tinamaan ako kay Norman. Ito yung panguna. Nung minsan nakapuna na Ito, talaga, napuna ko na, doon na talaga. Ako din na ano ko rin to na napakinggan ko din to Parang dito naman makikita mo na parang may magigets mo kung bakit ganun siya ngayon. Sinabi ito si Ma'am Christina Caber ito Talaga yung pinakamalalang pananakit ko na nasa laki niyang yun. Nahablot ko siya at natarakan ko ng gano'n na kayanan ko. Nakita ko na lang puti ng mata niya at ang sabi niya sa akin, eto parang nagising ako dahil ang sabi, porket wala akong pinag-aralan, ginaganyan niyo ako. Oh. Eh, ano yung pangalawa, mga ka-hombre ko, na parang tinamaan ako, no? Hindi ko alam, mga ka-hombre ko, kung saan ba natin dapat ilagay itong ganitong klase ng sitwasyon, mga ka-hombre ko. Alam niyo, sa totoo lang, sobrang dami nating lessons na makukuha throughout Norman Mangusin's saga dito sa career ni MG. Kasi makikita natin na isa lang talaga ang gusto ni Norman sa buhay. Ang yumaman, mga ka-hombre ko, sa napakadaling paraan. And correct yun. At idadagdag ko, hindi lang yumaman, kundi magkaroon ng hindi impluwensya. Oo, impluwensya, no? Yung parang ma-recognize siya as isang tao na yung ano ba magandang term doon? Parang maibilang siya sa mga tanyag na tao. Yun ang nakikita ko Yun ang gusto niyang mangyari. Kaya lang, mali yung way na tinahak niya. 'Di ba, yung iba bago ma-achieve yung ganyang bagay, kailangan mag-aral ka. 'Di ba? Kailangan magtrabaho ka. Kasi dapat bago mo ma-achieve yung ganyang bagay, magsisimula ka sa umpisa Step by step, 'di ba? Kahit pa sabihin mong anak mayaman ka, syempre may pagdadaanan ka muna na hindi instant yan yung katanyagan.
Actually, nakikita ko dito, yung pera secondary na lang eh. Ang nakikita ko dito, ang gusto niya maarok yung maarok ba yung tamang term? Or ma-achieve yung katanyagan. Kaya lang, ang problema niya, shinortcut niya ng shinortcut eh. Hindi siya dumaan sa tamang proseso. Kaya tuloy yung resulta, hindi siya pumapabor doon sa gusto niya mangyari. Biruin mo, makikilala kang ganyan, let's say, makikilala kang pandemic hero, pero bunga ng pagpapanggap kasi eh. It's like ganito, no? Iba yung nagkaroon ka ng lisensya na nag-driving school ka sa nag-fixer ka. Yun yung nakikita kong parang problem dito sa buhay ni Tito Norms. Shinortcut niya ng shinortcut, finixer niya ng finixer yung buhay niya. Kaya tuloy maganda yung itsura pero pangit yung engineering ng building na tinatayo niya. 'Di ba? Iyon yung analogy ko doon. Hindi siya hindi siya dumaan sa isa siyang cheap imitation. 'Di ba? Bibili ka ng iPhone na urig, ang mahal eh. Kailangan pagtrabahuhan mo yung pera na papambili mo ng iPhone eh, 'di ba? Kailangan maghirap ka dahil 80 million men yung iPhone 17 Pro Max. Kung bibili ka ng China, yung mura lang. Yung China, yung imitation. Kamukha nga naman, kamukhang iPhone pero hanggang kamukha na lang 'yon. Yung laman ng iPhone na 'yon, hindi siya tunay. Ito yung nakikita ko magandang analogy dito kay Tito Norms. Ipinilit niya yung sarili niya eh. Kaya nga dapat ang ginawa na lang nito, no? Ang ginawa niya na lang, syempre, hindi naman tayo perpekto lahat na tao. Nung nagkaroon siya ng pera, dapat na lang siya eh. Nagpakatotoo na lang eh. Ako si Norman Mangusin. Hindi na gumamit ng peking pangalan, na gumawa ng peking birth certificate. 'Di ba? Ng peking istorya. Inamin mo na lang, ako na lang si Norman Mangusin. Nagsumikap po ako, kaya po ako nagkaroon ng pera, kaya ngayon tumutulong po ako sa mga tao. At least yung pagiging tanyag mo, no? Ikaw talaga yon. Hindi inimbentong pangalan. Ang problema kasi, ito kasi hinahabol niya eh, yung pagiging tanyag na sa ganitong paraan, no? De todas estas acusaciones, Di ba? sin pruebas de validación contra FLM. ¿Dónde están los acusadores y testigos porque no salen? Kahit kayo, nagigets nyo ba kung bakit nag-i-Espanyol yan, men? Hindi naman ito paghahatid ng message eh. Pag-flex ito sa mga tao na para sabihin na, oy, hindi ako basta-basta. Di ba? Pero mali. Di ba? Kasi hindi ka nagpapakatotoo, men eh. Mostrar FLM fue encarcelado injustamente en la cárcel. Estaba profundamente en un momento de soledad y ningún Senyor, salamat ng marami sa'yo sa tulong mo sa ating mamamayan na nasalanta ng bagyo. We love you, Sir FLM. Get well soon, Apolacay. Diba? Pati Apolacay na yan. Yan eh. Kumbaga, pag-aari ni, Marcos yan, diba? Yung matandang Marcos na presidente. Kiniklaim niya eh. una esperanza Ang predecible. daming na-mislead na tao na ito. Toda la ayuda, compasión y amor que promovió durante el momento. Durante el momento crucial de COVID-19, COVID-19. la pandemia para ayudar a los pobres, los necesitados y la moral de muchos
La gente. Kaya tinan mo, yung mga ganyang bagay na hindi naglalast eh. Hindi siya naglalast, no? Kita mo naglilitawan na yung mga cracks kasi hindi na napaninindigan. 'Di ba? Just like yung analogy ko do sa peking iPhone 17, yung imitation. Hindi siya naglalast eh. Dadating masisira, maagang masisira yung peke kesa do sa urig. Kasi yung urig kasi dumaan sa tamang proseso yun eh. Unlike ito, yung ganyan. 'Di ba, men? Ano ba ang lesson na matututunan natin dito? Mga bagay na talagang dinaan mo sa mabilisan at sa hindi tunay na paraan. Hindi siya tatagal eh. Katulad ng sinabi ko ng mga nakaraang vlog ko, no? Yung mga utak din kasi ng tao nakadesign yan para matuto. 'Di ba? Hindi mananatiling tanga yung mga tanga. Dadating ang time, merong mga taong slow, 'di ba? Ngayon hindi nila nakukuha, hindi na nagigets. Pero darating ang time makakahalata din yun eh. Yun ang nangyari do sa mga followers nito. Naiintindihan ko din kung halimbawa, no, kahit na alam nila na yung kapekean eh nilalaban pa nila kasi nasa denial stage pa yung mga yun eh. Mahirap naman kasi agad-agad tanggapin na naloko ka. 'Di ba? Kaya it took time para magising yung mga tao na nag-invest ng pagmamahal dito. Kasi pag nag-invest ka ng pagmamahal, hindi mo agad-agad pwedeng hugutin yun eh. Bibigyan mo pa ng chance yun. Explain mo naman, niloko mo ba talaga ako? Tinarantado mo ba talaga kami? Ano ba talagang totoo? At pagka iwas na ng iwas magpaliwanag yan, alam nyo na, di ba? Anyway, so yan lang naman ang pag-uusapan natin ngayong gabi o ngayong araw. Magandang araw sa inyo lahat. Bye-bye.